Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang sasagot. Tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin about tungkol usapan mga lahat ng katanungan at ang Biblia ang sasagot. Excuse me po. Ano ba ang nangyayari sa kaluluwa kapag ikay ay natutulog? Heto ang nangyayari sa gabi. Samahan niyo ako at pag-usapan natin kung ano ang masasabi dito sa Biblia sa katanungan, ano ba ang mangyayari sa kaluluwa kapag ikaw ay natutulog. Gabi para ipakita kung sino ka talaga. Naisip mo na ba kung ano talaga ang nangyayari kapag pinipikit mo ang mata mo para matulog? Dahil sa bawat pagpikit ng iyong mga mata, may kung anong bumabangon sa kaiputuran mo, nagigising ang iyong kaluluwa. May itatanong ako sa iyo. Karamihan sa mga tao, hindi iniisip kung ano ang nangyayari sa kaluluwa nila tuwing gabi. Hindi ko tinutukoy ang katawan mo o ang utak mo. Hindi ko rin ang tinutukak mo ang sleep ng kisip, kilos ng isip. Ang tinutukoy ko ang bahagi ng walang hanggan. Ang bahaging hindi namamatay sa kasabay ng katawan mo. Ang bahagi ito ay nagsasabi kung sino ka talaga. Ang kaluluwa mo. Akala mo pag ipinatong mo ang ulo sa unan ay nagpapanghinga ka na. Pero sa mundong hindi nakikita, may bahagi sa iyo na nagsisimulang magising. Iniisip mo ang pagtulog ay basta pahinga lang. Pero hindi nagpapahinga ang kaluluwa mo gaya ng katawan mo. Dahil ang pagtulog ay hindi lang pahinga para sa katawan. Ito ay pintuan patungo sa espiritual na mundo. Kapag bumaba na ang iyong bantay, kapag nagpaubaya na ang iyong katwiran, kapag kalmado at hindi na gumagalaw ang katawan mo, doon nagiging aktibo ang kaluluwa mo. Nagsisimulang itong makaramdam ng presensya, tumanggap, makipaglaban at maranasan ang mga bagay. Binabanggit ito sa Biblia sa maraming talata na kailang ulit mo mababasa pero hindi mo napansin ang tunay na kahulugan. Madalas, mangmusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. May masasamang espiritu na nagtatago sa dilim. May mga anghel na ipinapadala para tuparin ang banal na layunin. At ang pinakatagong bahagi ng pagkatao, ang mga pinakamalalim mong takot, mga sugat at layunin, maaring lumitaw sa katahimikan ng gabi habang lahat ay tahimik. Ang pagtulog ay hindi lang simpleng pahinga mula sa araw-araw. Ito'y isang larangan ng espiritual laban, isang sagradong espasyo para sa mga aral mula sa Diyos. Maaari din ito ay isang maging pangkapanganib kung hindi ka handa sa isang lugar kung saan maaari mong pumasok ang kaaway ng palihim. Kaya't bago ka makatulog ngayong gabi, kailangan mong maintindihan na ang kaluluwa mo ay hindi lang nagpapahinga. May espiritual na laban na nagaganap habang natutulog ka. At sa mensaheng ito, gusto kong ipakita sa iyo kung ano talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito. Hindi ito tungkol sa mas madang tulog gamit ang malambot na kumot o walang cellphone. Ito ay tungkol sa protekta sa iyong kaluluwa. Lumalalim tayo ngayon. Simulan natin sa bahagi sa isa, natutulog ang katawan. Gising ang kaluluwa. Ipikit mo muna ang iyong mga mata at isalarawan ito ang katawan mong payapang nagpapahinga. Mabagal ang tibok
ng puso, kalmado at pantay ang pagpahinga. Tahimik ang isipan pero ang kaluluwa mo gising na gising. At paano alam niya? Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia ng paulit-ulit, hindi natutulog ang kaluluwa gaya ng katawan. Sabi sa Ecclesiastes, kapag namatay tayo, bumabalik sa alikabok ang katawan, pero ang Espiritu Santo ay bumabalik sa Diyos na siyang nagbibigay nito. Ibig sabihin, panandilian lang ang katawan mo, pero ang espiritu mo, ang panloob na pagkatao, ang kaluluwa ay walang hanggan. Kahit nagpapahinga ang katawan, ang espiritu mo ay nananatiling bukas, konektado man sa impluwensya ng langit o isa-isang bagay na mas madilim. Hayaan mong lumubog sa iyo ang katotohanan ito, sabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:8. Kapag wala na tayo sa katawan, tayo'y nasa piling ng Panginoon. Kahit ang kamatayan na madalas ininahambing sa pagtulog sa Biblia ay hindi nagsasara sa kaluluwa. Automatic kong pumapasok ito sa panibagong daigdig. Kaya bakit nagiging iba kapag natutulog ka lang sa gabi? Maaaring tulog ang isip mo, maaaring wala kang kontrol, pero ang kaluluwa mo ay nananatiling malapit sa espiritual na mundo. Ito ang problema. Karamihan sa mga tao na bubuhay na akala nila ang tulog ay para lang sa pahinga ng katawan. Hindi nila tinatanong ng mas malalim na tanong. Saan napupunta ang kaluluwa mo habang natutulog ako? Anong mga presa ang sumusubok na abutin ako? Bakit minsan pakiramdam ko ay pagod ako kahit buo ang tulog ko? Maaaring ito ang sagot. Nagpapahinga ang katawan mo, pero baka may lamang hinaharap ang kaluluwa mo. Tingnan mo si Jacob sa Genesis 28. Nahiga si Jacob para matulog. At bigla niyang nakita ang isang hagdang abot sa langit. May mga anghel na umaakyat at bumababa. At ang Panginoon mismo ay nasa tuktok, nakikipag-usap sa kanya. Hindi siya pumasok sa ibang banal na templo. Hindi siya nagdasal ng matagal. Natulog nang siya. Pero gising na gising ang kaluluwa niya. Nangusap ang Diyos. Gumalaw ang mga anghel. Isang banal na plano at sinakatuparan. At buntik na iyong hindi mapansin ni Jacob. Pagkagising niya, sinabi niya, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko alam. Ayon sa Genesis 28:16. Kaya tinanong kita ngayon, ilang banal na sandali na ang dumaan habang natutulog ka? Ilang babala ang di mo napansin? Ilang tahimik na atake ang dumaan sa gabi dahil hindi mo hinahanda ang kaluluwa mo? Ilang ulit-ulit mong sinubukan kang kausapin ng Diyos sa iyong panaginip, pero manhid ang espiritu mo kaya hindi mo narinig. Kita mo, kapag natulog ang katawan mo, nagiging lantad ang kaluluwa mo at ang pagiging lantad na iyon maaari magdala ng pagpapala o kapahamakan. Diyan ang pumapasok ang kaaway dahil alam niya ang gising ka, kaya mong labanan siya. Alam niyang kaya mong tumindig at itaboy siya habang araw. Pero paano kapag gabi na? Kapag pagod ka na at mababa na ang spiritual mong depensa, doon siya kikilos. Pero pakinggan mo ito. Kumikilos ang Diyos sa gabi. Hindi niya kailangang sumigaw para mangusap sa iyo. Nangungusap siya ng banayad sa pamamagitan ng mga panaginip, sa mga palatandaan, sa tahimik na sandali. Sabi sa awit 16, 7, purihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng
payo. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng puso ko. At sa Job 33, talata 15 hanggang 16, sinasabi na nangungusap ang Diyos sa panaginip sa mga pangitain sa gabi habang ang tao ay mahimbing na natutulog. Binubuksan niya ang kanyang pandaigdig at inialagay sa kanya ang kanyang mga tagubiling. Napansin mo ba yon? Nagbibigay ang Diyos ng direksyon habang natutulog ka. Hindi lang ito pananalita, ito ay katotohanan. Hindi natutulog ang kaluluwa mo kapag lubog ang araw. Sa halip, pumupwesto ito. Lagi kang nasa ilalim ng isang impluwensya, maaaring ginagabayan ang espiritu ng Diyos o ginagambala ng mga persa ng kadiliman. Kaya kung nakahiga ka sa kama, pero ang kaluluwa mo ay puno ng kaba, masamang panaginip, pagkalito, o hindi mapakali, may mas malalim pang nangyayari kaysa simpleng hindi magandang tulog. Espiritual na bagay na hinaharap mo. Kailangan mong matulog lumaban, hindi lang tuwing araw, kung hindi katahimikan ng gabi, kung kailan karamihan sa mga tao ay walang kaalam-alam. Hindi kailanman natutulog ang espiritual na mundo. Ang kaluluwa mo ay hindi ginawa para lang mailigaw-ligaw ng walang layunin. Ito'y nilikha para makilala ang presensya ng Diyos, para ka tumanggap mula sa Kanya, upang makaranas ng Kanyang katotohanan, sumamba ng taimtim at makahinga sa Kanyang kapayapaan. Kaya sa susunod na humiga ka sa kama, huwag mo lang sabihin, matutulog na ako. Sabihin mo, Panginoon, habang nagpapahinga ako, hayaan mong magising ang kaluluwa ko sa iyo. Dahil habang ang katawan ay nagpapahinga, nananatiling aktibo ang kaluluwa. Hindi ito kailanman natutulog. Bahagi 2, mga panaginip, wika ng Espiritu. Linawin muna natin ang mga panaginip ay hindi basta-bastang kalituhan ng isip. Hindi ito mga pirasong alaala o epekto ng kinain mo sa gabi. Ang mga panaginip, kapag nakaayon sa Espiritu ng Diyos, ay may espiritual na kahulugan. Sa buong kasulatan, ginamit ng Diyos ang mga panaginip upang bigyan babala ang mga tao, akayin sila, ituwid landas nila, at kahit tawagin sila sa layunin ng kanilang buhay. At kung iniisip mo ang mga panaginip ay para lang sa panahon ng Biblia, baka hindi mo napapansin ang isa sa pinakamakapangyariang paraan, ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa ngayon. Isipin mo, bakit nagpapadala ang Diyos ng mga panaginip kina Jose, Daniel, Paraon, Nabucodonosor at sa asawa ni Pilato? Tapos titigil siya ngayon. Bakit siya ginagamit ng mga pangitain at simbolo noon para gabayan ang kanyang mga lingkod? Pero mananahimik na lang dahil sa panahon na tayo ng teknolohiya, hindi tumigil ang Diyos sa pagsasalita. Tayo ang tumigil sa pakikinig. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kaseryoso hindi napopromote si Jose sa Ehipto dahil sa posisyon niya. Naging ikalawang pinuno siya dahil naiintindihan niya ang ipinapahayag ng Diyos sa panaginip. Hindi nakaligtas si Daniel sa Babylonia dahil sa koneksyon o politika, kung hindi dahil may panal siyang karunungan habang natutulog.
At si Jesus ay nailigtas mula sa puot ni Haring Herodes dahil binigyan ng babala ni Jose ang kanyang ama sa lupa sa isang panaginip upang tumakas sa patungong Ehipto. Akala mo ba ang panaginip ay basta lang? Hindi. Ito ay maaaring literal itong maging isaping ng buhay o kamatayan. Kaya tanungin kita, ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng Diyos sa gabi? Anong mga babala ang tinuring mong nakakatawang panaginip lang? Anong mga mensahe ang nakalimutan mo? Kinaumagahan dahil hindi mo pinansin. Excuse me po. Narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong maunawaan. Kapag nagsalita ang Diyos sa panaginip, madalas ay sa pamamagitan ng mga simbolo. Gumagamit siya ng mga larawan, impression, mga pattern, katulad ng mga talinghagang bakit? Dahil hinihila kanyang papalapit sa kanya. Hinaanyayahan kang manalangin, magtanong, magsaliksik. Hindi ito nakadepende sa lumikha, kung hindi hinihikayat kanya na maunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi sa Kawikaan 25:2, karangalan ng Diyos na magkubli ng bagay, ngunit karangalan ng mga hari ang magsiyasat niyon. Ibig sabihin, minsan tinatago ng Diyos ang katotohanan sa panaginip. Hindi para lituin ka, hindi para ibitahan kang lumapit ng mas malalim sa Kanya. At alam din ang ito na hindi ka away, kaya sinubukan niyang magtanim ng huwad na panaginip, mga bangungot, mga maling nagnanasa, damdamin ng takot at kawalang pag-asa. Paulit-ulit na eksena ng pagbigo at takot. Hindi lahat ng panaginip ay mula sa Diyos, pero marami sa mga ito ay galing sa Kanya. Ang malungkot, natuto tayong baliwalain ang mga ito. Pakinggan mo, patuloy pa rin nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Pero kailangan mong ihanda ang espiritu mo para makinig. Bago matulog, ipanalangin mo ito ng simple. Diyos, kung nais kong mangusap sa akin ngayong gabi, narito ako. Kung may bagay akong kailangan maunawaan, ipakita mo. Kung may panganib, bigyan mo ako ng babala. Kung may pangkakang darating, ihayag mo na ito ang pinakamahalagang bahagi. Isulat mo ito, ituring ang mga panaginip mo na para bang galing mismo sa langit. Dahil maaaring ganun na talaga. Hindi kailanman nangungusap ang Diyos ng walang dahilan. Kung nagsasalita siya sa gabi, ibig sabihin gusto niyang marinig mo siya. Kaya't huwag mo nang baliwalain ang iyong mga panaginip. Simulan mong itanong kung ano ang kahulugan ng mga ito. Dahil habang natutulog ang katawan, patuloy pa rin ang tinig ng langit. Bahagi 3, espiritual na laban habang natutulog. Diretsuhin na natin. Ang kama mo ay isang larangan ng digmaan. Maaaring hindi mo nakikita gamit ang natural mong mga mata. Pero sa espiritual na mundo, may digmaan nagaganap tuwing gabi. At hindi ito pamahiin o alamat. Ito mismo ay galing sa kasulatan. Sabi sa Epeso 6:12, sapagkat ang pakikibagbaka natin ay hindi laban sa laman at dugo, kung hindi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa takapamahala ng kadilimang isa sa ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na kasamaan sa kalangitan. Napansin mo ba ang parilang yon? Ang kadiliman ng mundong ito. At saan ba namamayani ang kadiliman? Sa gabi, sa pagtulog mo, sa mga oras na tila tahimik
ang lahat. Hindi kumakatok ang kaaway sa pag ikaw ay gising at nananalangin. Pumapasok siya sa palihim na pag ikaw ay pinakamarupok sa pagpagod na ang katawan mo, kapag walang bantay ang espiritu mo, kapag mababa ang iyong depensa. Kaya maraming tao ang nagigising kapag pagod kaysa bago matulog, dahil hindi sila nagpapahinga, sila ay nakikipaglaban. Masamang panaginip, pagkaparalisa habang natutulog, madidilim na anyo, mga panaginip na puno ng kamatayan, takot at kabiguan. Pagkagising na may matinding kaba, takot o pagkalito, hindi lang yan ang sobrang pag-iisip. Isa iyang ispang espiritual na pag-atake. Si Satanas ay magnanakaw at gustong-gusto niyang umatake kapag hindi mo alam. Sabi sa 1 Gs at 10, ang magnanakaw ay dumadating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. At madalas niyang gawin ito habang natutulog ka. Dahil kung malalason niya ang kaluluwa mo sa gabi, gigising kang balisa, pagod, talunan at puno ng pagdududa. Pero pakinggan mo ng malinaw. Hindi mo kailangan matulog ng walang depensa. Hindi mo kailangan magising na parang inatake ka. Hindi mo kailangang hayaan ang kadiliman na pumasok ang iyong panaginip. Binigyan ka ng kapangyarihan. Hindi nagdududa sa Jesus at muling nabuhay para lamang tulungan ang pakasurvive sa araw. Binigyan kanya ng tagumpay, umaabot hanggang sa gabi. Kaya't ano ang dapat mong gawin? Balutan mo ng panalangin ang iyong pagtulog. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, manindigan ka, sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ang kwatong ito ay protektahan ng kanyang dugo. Walang espiritong hingit sa kanya ay pinahihintulutan mong dito. Tinatanggihan ko ang bawat bangungot, bawat madilim na presensya, bawat kasinungalingan ng takot, banal na espiritu. Ikaw ay malugod na tinatanggap dito. Ikaw ang nangunguna sa lugar na ito. Hayaan ang iyong mga anghel na magbantay sa buong gabi. Hayaan mong mapuno ng iyong kapangyapayapaan ang bawat sulok at hayaang makatagpo ng tunay na pahinga ang kaluluwa ko sa iyong presensya, O Diyos. Alam mo ba kung ano ang nagsisimulang mangyayari kapag ikaw ang galing mo ito? Uurong ang kaaway, titigil ang bangungot. Yung bigat na nararamdaman mo, unti-unting mawawala. Mawawala ang takot dahil ang kadiliman ay hindi maaaring manatili kung ang liwanag ay buong tapang ay pinapahayag. Sabi sa awit 91:5, hindi ka matatatakot sa mga sindak na bagay sa gabi. Isa itong pangako, pero ang pangakong ito ay para sa mga namumuhay na malapit sa Diyos, para sa mga nananahan sa kanyang presensya. Gusto mong makapagpahinga gaya ng tunay ng anak ng Diyos? Kung gayon, lumaban ka muna bago humiga. Ipahayag mo ang katotohanan. Pahiran mo lang langis ang iyong unan. Isara mo ang bawat pintuan na maaring pasukan ng kasalanan. Alisin mo ang anumang bagay na maaring maging daan ng kadiliman. At pagkatapos, magpahinga ka ng may buong kumpiyansa na alam mo ang Diyos mismo ang nagbabantay sa iyong pagtulog. Maaaring subukan ka ng kaaway na pumasok pero wala siyang daan. Dahil ang kaluluwa mo ay pag-aari ng Panginoon kahit habang nagpapahinga ka. Kaya ngayong gabi, huwag ka lang bastang humiga na parang walang halaga. Magbihis ka ng espiritual, magsalita ka ng buhay
at magpahinga gaya na isang magdirigmang alam. Ang nasa kamay ng Diyos ang tagumpay. Bahagi 4, mga anghel na nasa gawain. Nagsasabing ako ang maaaring magbago ng pananaw mo magpakailanman. Hindi ka kailangan tunay na nag-iisa habang natutulog. Kahit sa katahimikan, kahit walang gumagalaw sa paligid, kahit patay na ang ilaw at naka-off na ang telepono mo, kahit tumigil na ang iyong mga iniisip, may mga espiritual na nilalang sa paligid. May ilan na dumarating para umatake, pero ang iba ay pinadala mismo mula sa trono ng Diyos, mga anghel. At hindi ko tinutukoy ang mga cute na baby na may pakpak o palamuti ng tuwing Pasko. Ang tinutukoy ko ay mga magdirigma, mga mensahero, mga nilalang ng apoy at kapangyarihan. Sabi sa Hebreo 14, hindi ba't ang mga anghel ay espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tumulong sa mga tagapagkaligtasan? Napansin mo ba yon? Isinugo upang magpaglikuran ka o ikaw ang mananampalataya? Ikaw na tinakpan ng dugo ni Jesus, ikaw na lumakad sa pagtubuos. Ibig sabihin, kapag nahiga ka sa gabi, hindi ka iniwang lantad, nagpapalibutan ka. Pinagtitibay ito ng awit 71, talata 11, sapagkat inututos ng kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong lakad. At kasama na rito ang pagtulog mo. Gusto kong ipakita sa iyo kung gaano ito kagilalas. Sa Mateo 1:20, natutulog si Jose. Naguguluhan kung iniwan ang palihim si Maria. At habang siya'y natutulog, dumating ang isang anghel sa panaginip at inayag ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos tiningnan mo ang gawa 12, nakakulong si Pedro, nakatali sa pabagitan ng 2 gwardiya. Natulog siya. At ano ang nangyari? May dumating na anghel. Binali ang mga tanikala ni Pedro. Minuksan ang mga karangkahan ng bilangguan. Ginising siya at sinabi, "Sumama ka sa akin." Akala mo ba nagpahinga ang mga anghel sa gabi? Hindi kailanman. Doon pa nga sa mga kumikilos, hindi mo kailangan makita sila para maniwalang totoo sila. Hindi sila nagpapakita dahil emotional ka. Nagpapakita sa dahil ipinapadala sila ng Diyos. Pakinggan mo ito. Hindi lang sila nakatayo nang walang ginagawa. Sila ay nagbabantay. Sila ang gumagabay. Sila ang lumalaban sa mga espiritual na digmaan. Sila ang mga naghahatid ng mga mensahe. Sila ang nagbibigay lang lakas kapag ikaw ay mahina. Sila ang tumutulak palayo sa kaaway. Minsan, ang dahilan kung bakit gumising ka sa kapayapaan, ang dahilan kung bakit hindi mo naramdaman ang bigat ng atake ng kaaway, ang dahilan kung bakit hindi ka muling naparisa ng takot ay dahil may anghel na tumayo sa pamagitan at sa kadiliman. Pero ito ang mahalagang bagay. Hindi tumutugon ang mga anghel sa nararamdaman mo. Tumutugon sila sa lahat sa salita ng Diyos. Sabi-sabit sa 120, piruhin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga pangyarihan na tumutupad sa kanyang salita, na sumusunod sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, gusto mong may mga anghel na nakaata sa paligid mo habang natutulog ka. Punuin mo ng salita ng Diyos ang iyong silid. Bigkasin mo ang mga talatang bago matulog. Ipahayag mo ang pangako ng Diyos sa iyong tahanan. Manalangin ka ng buong tapang at may pananampalataya. Bigyan mo sila ng dahilan para kumilos.
Dahil may mga mandirigma sa langit na hindi sila nakaupo lamang. Naghihintay sila na makarinig ng salita ng Diyos mula sa iyong mga labi. Bago ka matulog ngayong gabi, ipinalangin mo itong simple pero makapangyarihang panalangin. Diyos, ipadala mo ang iyong mga anghel upang palibutan ako. Punuin mo ang kwartong ito, ilagay mo sila sa bawat bintana, bawat pintuan, bawat sulok. Huwag mong hayaang makapasok ang kasamaan. Huwag mong hayaang malaig ang takot. Protektahan mo ang aking mga panaginip. Ingatan mo ang aking katawan. At hayaang makatagpo ng tunay na pahinga ang aking kaluluwa ngayong kapayapaan. Dahil kapag ang Diyos ang nagpadala ng mga anghel, wala nang magagawa ang kaaway kung hindi umatras. Bahagi 5. Kapag nangusap ang Diyos sa gabi, pag-usapan natin ang isang bagay na personal. Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi? Walang ingay, walang masamang panaginip, walang ilaw, pero bigla ka lang nagising. At sa ibubuturan mo, may bumubulong na manalangin ka, o manahimik at makinig, o basta na lang maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Hindi yon nagkataon. Hindi yun insomnia. Hindi yung inaminasyon o katawan o kusa ka lang nagising. Yun ay ang Diyos. Ang gabi ay isa sa mga paborito niyang sandali para mangusap. Hindi dahil siya maaaring magsalita sa araw, kung hindi dahil madalas, gabi lang ang oras kung kailan may sapat na katahimik ang mundo mo para talagang marinig siya. Sabi sa awit 16, 7, pupurihin ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Kahit sa gabi, tinuturuan ako ng puso ko. Sa gabi, kapag nagpapahinga ang katawan mo, mas bukas ang iyong kaluluwa at malinaw na sinasabi sa Job 33:15 hanggang 16. Sa panaginip, sa pangitain, sa gabi, kapag mahimbing na ang tulog, ang mga tao sa kanilang higaan, binubuksan niya ang kanilang mga pandinig at ibinibigay ang kanyang tagubilin. Nangungusap ang Diyos sa gabi, natuturo siya sa gabi, ipinapaloob niya ang mga malalalim na katotohanan sa iyong puso habang ikaw ay natutulog. Bakit? Dahil lang yun ang oras ng lahat ng distraction. Tigil na ang mga notification, tahimik na ingay ng araw na espiritu mo sa wakas, tahimik na sapat upang marinig siya. Hayaan mong ibahagi ko ang isang makapangyarihang halimbawa, isang batang lalaki na ang pangalan ay Samuel, ay nakahiga sa templo, sinusubukang matulog. At ano ang ginawa ng Diyos? Hindi siya naghintay ng umaga. Hindi siya nagpadala ng ibang tao. Personal siyang tumawag kay Samuel sa kalagitnaan ng gabi. Samuel, Samuel. Gaya ng marami sa atin, hindi agad naintindihan ni Samuel na ang Diyos ang nangungusap. Akala niya tunog lang, isang bagay na ramdam, siguro panaginip. Pero sa huli, naunawaan niya ang nangungusap ang Diyos at doon sinabi ni Samuel ang isang bagay na kailangan matutunang sabihin ng bawat mananampalataya. Mangungusap ka, Panginoon. Nakikinig ang lingkod. Tatanungin kita, nasanay mo na ba ang kaluluwa mong makinig sa gabi? O kapag nagising ka, gumulong ka lang at agad nag-scroll sa telepono, binabaliwala mo na ang panawagan ng panalangin. Itinataboy mo na ba ang damdaming sumamba sa dahil pagod ka?
maaaring nawala sa iyo isang bagay na banal. Maaaring natutulog ka habang dumarating sa iyong sandali ng tagumpay. Maaaring hindi mo pinapansin ang mismong kasagutan na matagal niyang tinagdarasal dahil minsan hindi sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng sermon o malakas na tinig. Minsan bumubulong siya sa iyo hanggang 3:00 ng madaling araw at hinihintay makikinig ka. Kaya ito ang hamon sa iyo. Kapag higa ka ngayong gabi, huwag kang matulog ng walang layunin. Magpahinga na may layunin. Pumasok sa gabi na may pananabik, marinig na ng Diyos. Sabihin mo, Panginoon, kung nais mong mangusap, handa ako. Binubuksan ko ang puso ko at isip ko at espiritu ko. Kung kailangan mong ituwid, gawin mo. Kung kailangan bigyan mo ako ng mga babala, ipakita mo. Kung nais mong ipakita sa akin ang aking kinabukasan, ibulong mo ito sa aking mga panaginip. Dahil ang Diyos na nangusap kila Abraham, kay Jacob, Samuel, at Jose sa gabi, ay siya rin pa rin Diyos na nangusap ngayon. Pero tanging ang nakikinig lamang ang tunay na makakarinig. Ngayon, maging totoo tayo sa alin sa inyo ay hindi napagod, nabibigatan sa mga naghihintay, naghahanap ng hindi makahanap ng pahinga. Sa kamang ang katawan mo pero ang kaluluwa mo ay naglalakad-lakad. Babalik-balik sa kapaghiga, nagigising sa takot. Gulo ang panganaginip mo, puno ng kalituan o stress. Paggising mo sa umaga, mas mabigat ang pakiramdam mo kaysa nang ikaw ay humiga, punong-puno ng pag-aalala, galit at kawalan ng kapayapaan. Hayaan mong sabihin ko ang isang mahirap na katotohanan. Ipinapakita sa pagtulog mo kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng kaluluwa mo. Sabi sa Awit 4:8, sa kapayapaan, hihiga ako at matutulog, sapagkat ikaw lamang, o Panginoon, ang nagpapatahan sa akin ng tiwasay. Narinig mo ba yun? Ang tunay at mapayapang pagtulog ay bunga ng espiritual na seguridad. Hindi ito tungkol sa supplements. Hindi ito tungkol sa mga sound machine. Ito ay tungkol sa kalagayan ng iyong espiritu. Dahil kapag ikay magulo ang kaluluwa mo, may hirap ang tunay na paghiga. Maaaring magsindi ka ng kandila, ayusin ang temperatura ng kwarto, patugtugin ang malumanay na musika, pero kung may dala kang galit, takot, pagkakasala o hindi ipinapahayag na kasalanan, manatiling magulo ang iyong tulog. Sabi sa Isaias 57:20 hanggang 21, ngunit ang masama ay gaya ng dagat na magulo na hindi matahimik. Ang alon nito ay palutang-lutang ng putik at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa mga masama. Masakit mang pakinggan, pero totoo. Ang ilan sa inyo ay hirap matulog ng may kapayapaan dahil may mga spiritual na bagay sa buhay mo na hindi naaayos. Hayaan mong bangkitin ko ang ilan na maaaring makaapekto sa iyo. Pagkakapit na hindi pagpapatawad. May kinikimkim ka pa ring sama ng loob at unti-unti itong nilalason ang puso mo. Nakatagong kasalanan, namumuhay sa dalawang mundo. Isa sa harap ng tao at isa sa lihim. Umaasang hindi ka mamuhuli sa sayong huling presensya, takot at nagtitiwala ka sa kabalita kaysa sa mga pangako ng Diyos. Hiya, hindi mo pa ito nasasabi kahit kanino at unti-unting kang inuubos nito.
Paulit-ulit inaalala ang kaaway ang iyong nakaraan at ginagamit ito laban sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa mo. Hindi lang dahil abala ka, hindi lang dahil sa pressure, hindi lang dahil sa pisikal na pagod. Ito ay spiritual na issue, pero ito ay pag-asa ng kilalanin mong marinig nais ng Diyos na bigyan ka ng tunay na pahinga. Hindi lang pisikal na pahinga, kung hindi malalim na kapayapaan sa kaluluwa. Sa Mateo 11:22 hanggang 29, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa iyong mga kaluluwa." Narinig mo ba yun? Hindi lang kapahingahan para sa katawan, para sa kaluluwa. Iyon ang uri ng kapayapaan na mas malalim pa sa malambot na kama o katahimikan ng kwarto. Hindi ito panlabas, nagsisimula ito sa puso, at paraan na tanggapin ang kapahingahan iyon ay malinaw na hindi laging madali. Kailangan mo magpasakop. Huwag mong hayaan na matapos ang gabi mo sa pagsisipilyo lang o pag-check ng cellphone. Lumuhod ka. Dalhin mo sa harapan si Jesus ang iyong sakit, takot at kasalanan. Talikuran mo ang mga nagpapabigat sa iyo. Patawarin mo ang mga nananakit sa iyo. Bitawan mo ang mga bagay na ayaw mong pakawalan. Ihayag mo ang mga sekreto pong kinikimkim. Hayanyahan mo ang banal na espiritu na sa mga madalim at nakakadadong bahagi ng puso. Hilingin mong linisin niya ang mga bagay na matagal mo nang ibinaon. Hayaan mong saliksikin kanya at simulan ang proseso ng kagalingan. Dahil ang malinis na kaluluwa ay natutulog ng may kapayapaan. Ang pusong nagpapasakop ay hindi naguguluhan sa dilim. Kung gusto mong makatulog ng payapa, piliin mong lumakad sa pagsunod. Laging naghahanap ng kaaway ang bukas na pinto para makapasok at manggulo. Pero kapag ikisinara mo ang mga pintuang iyon sa pamamagitan ng pagsisisi at tinatatakan ito ng dugo ni Jesus, nawawala ang kapangyarihan ng kaaway. Kaya't ngayong gabi, kung magulo ang iyong pahinga, kung nagigising kang balisa, pagod o takot, itanong mo sa sarili ng tapat, na ibigay ko na ba talaga ang lahat kay Kristo? Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa sleeping pills. Nagmumula ito sa presensya, ang presensya ng pagpumabalik ng iyong kaluluwa. At kapag itunay kang nasa Kanya ang puso mo, ipagkakaloob niya ito sa iyo ng kapangyarihan, ang kapanghingahan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang makapangyarihang bagay. Bahagi 7, mga perpektong pagkakataong at supernatural na pahayag. Hayaan mong magsalita ko ng matapang. Minsan, ang mga panaginip mo sa gabi ay maaaring may mas mabigat na espiritual na halimbang kaysa isang sermon tuwing linggo. Hindi ito pag-iinsulto, ito'y sinusuporta ng kasulatan. Hindi nililipatahan ng Diyos ang kanyang tinig na simbahan. Hindi siya naghihintay, nagpuno ng puspos, nangungusap siya. Ang espiritu ay bukas lamang na kadalasan ay sa gabi. Ang pagkatapos niyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Nagpapahayag ng propesiya ang iyong mga anak na lalaki at babae. Ang matatandang mananaginip, ang mga kabataan
ay makakita ng panaginip, pangitain at propesiya ng lahat ng ito ay galing sa banal na espiritu. Amen? Ibig sabihin, ang pagtulog mo ay hindi lang para sa pahinga. Ito rin ay espasyo para sa Diyos na magpahayag ng mga bagay. Hindi ito maliit na usapin. Binigyan ng Diyos si Jose ng mga panaginip nang hindi lang nakaapekto sa buhay niya. Nakaapekto ito sa buong mga bansa. Ipinakita ng mga panaginip niya ang ani na gutom, promotion at pagtataksil. Tumanggap si Daniel ng mga pangitain sa gabi tungkol sa mga darating ng kaharian, mga pinuno at mga tagaganapan sa katapusan ng panahon. Maging ang mga hari tulad nila Paraon at Nabucodonosor na kahit na hindi nila sinunod ang Diyos na ibinigyan ng mga perpektong panaginip dahil kailangan ihatid sa langit ang mensahe. Kaya paano ko naman na may kakaibang panaginip mo ay hindi pala basta-basta? Paano kung inahayaan ka ng Diyos sa isang bagay na mas dakila kaysa sa inaakala mo? Maraming tao ang nakaligtang kanilang tawag dahil binaliwala nila ang kanilang mga panaginip. Ang iba na may nahulog sa bitag dahil hindi nila pinansin ang babala ng Diyos sa gabi. Pakiusap, makinig ka mabuti. Kapag binigyan ka ng Diyos ng perpektong panaginip o pangitain, hindi ito para lang sa aliw. Ito ay isang antas na ipinipakita niya sa iyo ang bahagi ng espiritual na labanan bago pa dumating ito. Pinapakilala sa iyo ang mga taong darating, mga lugar, mga misyon at kinusan bago pa ito mangyari sa natural na mundo. Pero narito ang hamon. Maraming mananampalataya ang nahuhulog sa isa-isang mga bitag na ito, binabaliwala nila ang panaginip. Nagiging emotional sila na mali ang interpretasyon. Nakakalimutan nila ito paggising. Natakot sila na manatiling tahimik. Kailangan natin ang karunungan. Kailangan natin magtanong sa Diyos. Diyos, galing ba ito sa iyo? Ano ang sinasabi mo sa akin? Paano mo dapat tumugon? Ano ang gusto mong gawin ko sa panaginip na ito? Minsan, hindi agad magiging malinaw ang kahulugan. Maaaring hindi mo maintindihan na ilang linggo o buwan. Pero kung magsusulat ka, ipagdarasal ito at ibabahagi sa mga may espiritual na karunungan, iyahayag na ito ng Diyos ng tamang panahon. Sinasabi sa Kawikaan 3 na ang Panginoon ay nagtitiwala sa mga matutuwid. Kapag pasin mo ba yon, ibinabahagi niya ang kanyang lihim sa mga lumalakad ng malapit sa kanya. Kapag pinili mong mamuhay na may integridad, manatiling malapit sa puso ng Diyos, at manatiling spiritual na gising, napapansin mo ba may mga bagay na ipinapakita sa iyo sa gabi na hindi napapansin ng iba? Magigising ka lang na malinaw, babalang spiritual na nanaginip sa tungkol ng mga tao na kailangan mong ipinalangin. Makakatanggap ka ng utos mula sa langit, sariwang inspirasyon at banal na interesiya habang natutulog ka. Magiging sisidlan ka ng kanyang tinig kahit sa gitna ng mga pahinga. Kaya huwag mong ipabalang bahala ang mga sandaling iyon sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mong akalaing ang mga panib ay basta-bastang simbolo lang. Kung may isang bagay na yumanig sa kaluluwa mo, nanatili sa iyo buong umaga o nag-iwan ng malalim na espiritu mo, malaki ang posibilidad
na ang Diyos ang nangungusap, humingi ka ng kompirmasyon. Isulat mo ang nakita mo, ihambing mo ang salsa-salta. Ipagdasal mo ito. Dahil ang isang panaginip lang ang mula sa Diyos ay kayang baguhin ang lahat. Maaari mong oras ng gabi, kanya na pinakamakapangyarihang pag nakatagpo. Ngayon, lumipat tayo sa bahaging 8. Ang pagtulog ba ay sulyap ng sa kamatayan? Narito ang isang bagay na maaaring pag-isipan mo ng malalim. Naitanong mo na ba ito kung bakit madalas ihambing sa pagtulog ang kamatayan sa Biblia? Paulit-ulit sa kasulatan, hindi laging sinasabi na may namatay. Sinasabing nila sila ay nakatulog. Sinabi ni Jesus sa Juan 11, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Sumula si Pablo sa printer sa Thessalonica 4:13, ayaw namin kayo'y maging mangmang tungkol sa mga natutulog sa kamatayan. Maging si Esteban, unang martir ng Kristiyano, ay inilarawan sa gawa 7 na natulog nang siya ay pinagbabato. Bakit ganon ang pagbibigkas? Dahil ang pagtulog ay hindi katapusan. Isa lang itong pagsamantalang paghinto bago ang muling paggising. At yan mismo ang kahulugan ng kamatayan para sa mga mananampalataya. Kapag natutulog ka sa gabi, pinapakulan mo ang control. Humihinto ang iyong katawan. Humihina ang iyong pangdama. Pumapasok ang isang kalagayang kung saan parang iba ang takbo ng oras, nagbabago ang pananaw mo at hindi umiral ang karaniwang batas. Pamilyar ba ito? Dapat lang. Dahil ang pagtulog ay anino, isang simbolo, isang ensayo para sa darating na kamatayan. Ngunit para sa mga kabilang na Diyos, kamatayan ay hindi katapusan. Hindi ito kabiguan, hindi ito pamamaalam. Ito ay isang pagtatapos ng isang yugto, isang pagtatapos ng may karangalan. Ito ang sandaling iniiwan mo ang pansamantala at pumapasok ang walang hanggan. Ito ang pagbukas ng mga mata upang makita si Jesus. At kung paano binuksantayan ka ng Diyos tuwing gabi habang natutulog ka, gayon din binabantayan ang iyong kamatayan. Sabi sa awit 116, kabanata 15, mahalaga sa Panginoon na Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Bakit hindi nawawala sa kanya ang tinanggap kanya niyang pauwi ulit? Kapag pagpahinga ka sa gabi, ang katawan mo ay muling lumalakas. Kapag namatay ka kay Kristo, pumapasok ka sa walang hanggang kapahingahan. At gaya ng pagiging sa bawat mo umaga na may bagong awa, darating ang araw na magigising ka muling pagkabuhay. Sabi sa Korinto 15:22, sa isang kisap mata, sa isang iglap, ang mga patay ay bubuhayin muli na hindi na mamamatay. At tayo ay babaguhin. Kaya tingnan natin ang pagtulog sa ibang pananaw. Hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang bagay na banal. Ito ipaalala araw-araw na hindi katawan mo ang may control. Isa itong pagsasanay ng pagtitiwala. Isang larawang sa pananampalataya. Dahil kapag ikaw ay natutulog ka, naniniwala kang pagigising kang muli. Kapag iral po ang kamatayan, naniniwala ang siyang may hawak sa kaluluwa, ay muling kang bubuhayin. Para sa mga sumusunod kay Kristo, ang pagtulog ay hindi panganib. Ito ay isang deklarasyon
Natutulog ako dahil ako ay nagtitiwala sa papahinga ako dahil alam ko ako'y ligtas. Balang araw, pag dumating ang huli kong paghinga, hindi ako mamamatay sa takot. Mamamatay ako na may pananampalataya. Kaya ngayong gabi, kapag nahiga ka, gawin mo ito ng may kapayapaan. Dahil pipiliin ng Diyos na tawagin kang pauwi sa gabi, babalikwas ka na mata sa presensya ng isa na kailanman ay hindi natutulog bilang pagtatapos. Huwag mong tratuhin ang pagtulog na parang simpleng pahinga lang sa araw mo. Tratuhin mo ito bilang isang kilos ng pagsuko. Ito ang iiwan ko sa iyo. Sa pagtulog ay hindi lang pahinga. Isa itong larangan ng digmaan. Isa itong sagradong lugar. Isa itong paaralan at isa salamin sa kaluluwa mo. At ito ay isilipin ng kaliwalang hanggang. Hindi ka lang basta katawan na nagpapahinga sa ilalim ng kumot. Isa-isang kaluluwang pumapasok sa espiritual na teritoryo ng gabi-gabi. At ang nangyayari roon ay may mas malalim na halaga. Ngayong gabi, huwag kang matulog gaya ng dati. Huwag mong sayangin ang mga sandali pag-scroll. Huwag ka basta-bastang bumasak sa kama ng abala, balisa, umanhid. Ihanda mo ang iyong puso. Kausapin mo ang Panginoon Diyos para ipakita ang iyong mga mata. Tanggihan mo ang impluwensya ng kaaway. Anyahayahan mo ang banal na espiritu sa iyong silid. Hilingin mong mangusap ang Diyos. Asahan mo ang panaginip. Asahan mo ang proteksyon. Asahan mo ang katotohanan. Asahan mo na ang labanan. Asahan mong magwawagi ka. Dahil sa sandaling dumikit ang ulo mo sa unan. Dalawang mundo ang nagsisilbing kumikilos. Ang langit ay naghahandang upang mangusap. Ang impyerno ay naghahanap ng kahinaan. At kailangan piliin ng kaluluwa mo ang kung alin kanyang sasagutin. Sa susunod na matulog ka, huwag mo lang sabihin, matutulog na ako. Sabihin mo, Panginoon, ibigay mo sa akin ang gabing ito. Magpapahinga ako sa katawan ko, pero iyo ang aking espiritu. Mag-usap ka sa akin. Bantayan mo ako, gamitin mo ako habang natutulog ako. Dahil ngayon, alam mo na, hindi kailanman tunay na tahimik ang iyong kaluluwa. Hindi sila sa dilim, hindi sa panaginip, hindi kahit sa kamatayan. At kapag lubos mong isinuko ang iyong gabi sa Diyos, ang mga araw mo ay hindi na magiging pangkaraniwan. Magpahinga ka ng payapa, mandirigma. Ang labanan ay pag-aari ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at ang iyong mga katanungan dito sa Biblia ang sasagot. Kaya, brothers and sisters, bago po tayo matulog, tayo'y magpasalamat at manalangin at kausapin ang Panginoon Diyos. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, Biblia ang sasagot.